Magandang araw mga ka-TH. Meron akong ipapakita sa inyong isang video mga ka-TH. Ito ay actual kong nakita talaga sa area, itong pantheon mga ka-TH na nakadikit mismo sa malaking tangke na gawa ng Hapon, yung tangke ng tubig mga ka-TH. Sabi ng mga matatanda, ito ay gawa ng Hapon talaga. Hindi nga nila ginagamit ang tangke na ito dahil alam nilang gawa ito ng Hapon. So ito mga ka-TH, no, nakita ko ang pantheon na nakadikit dito dahil sa landslide. Kasi puro lupa ito mga ka-TH, tabunan ito ng lupa. Pero after ng bagyo, ito ang lumabas. May pantheon sa gilid mga ka-TH. Hindi ko alam kung ito ay nakuna na ba dahil walang laman sa loob. Pero magtaka ka dahil merong mga bakal sa ilalim. Bakit ganyan? May bakal na tinayo sa gitna ng pantheon na to. May 2 o 3 bakal. At saka ang bakal mga ka-TH ay mga round, wala siyang groove. So round na bakal. So ito ay talagang luma. So ayan mga ka-TH, no. Panoorin yung video na to dahil ito ay nakita ko mismo sa nag-letter Y na sapa. So positive talagang letter Y mga ka-TH. At meron itong mapa na nakasulat sa bato mga ka-TH. So ito mga ka-TH, kung nakita nyo itong 2 sapa, ito ay naka-letter Y. Ito yung isa. At saka yung sa kabila naman mga ka-TH, ito yung papunta dun sa may pantheon. So merong mapa dito mga ka-TH. Ayan. Itong bato na to ay nasa gitna ng letter Y bago ka pumasok doon sa 2 sapa. Ito yung nakita ko. Kung nakikita nyo yan ay isa talagang engrave. At basihan nyo ang bato mga ka-TH. So tingnan nyo, ang bato na yan ay pagang. Pero yan o, talagang merong nakaukit na letter Y mga ka-TH. So ibig sabihin yan ay sapa palang tinutukoy niyan mga ka-TH. So sa harapan yan ay makikita mo talaga yung naka-letter Y na sapa. Diyan sa kabila yan, tinuturo ko, nandyan yung may pantheon na may tangke mga ka-TH. So itong sa kabila naman ay sapa din. Yan ay hindi ko pa nasurvey kung ano yan. So ito lang sa kabila kasi diyan ko nakikita talaga kasi nanguha lang ako noon ng pinya. At yun ang nakita ko mga ka-TH. Palagi ako dumadaan dyan. Pero wala akong nakitang ganyan kasi puro lupa yan. Nakatambak talaga, may lupa. Maraming lupa kasi bundok nga eh. So yun mga ka-TH, no. At sa mga baguhan dyan na mga treasure hunter na walang mga gamit, ay subukan nyo ang mga letter Y na sapa kung meron kayong makitang letter Y na sapa kasi positive talaga yan. Hanapin nyo yung mga marka dyan dahil meron talagang nakabaon dyan kasi yan ang madaling hanapin ng mga Hapon kapag babalik sila. Yan ang pinakamadaling palatandaan nila, yung mag letter Y na sapa. Meron din mga puno pero ito talaga ang letter Y na sapa talaga ang pinaka palatandaan mga ka-TH. So yan o, pinupuntahan ko na ang area na yan. Dyan yung tangke ng Hapon na aking nakikita mga ka-TH. So sa banda dyan mga ka-TH, yan ay puro lupa yan noon. Puro lupa talaga yan noon. Wala kang makikitang dyan, maliit lang yung sapa na yan. Saka yung makikita mo dyan, yan lang, yung tangke na yan na malaki na yan, yung tinuturo ko mga ka-TH. Ayan. So kung nakikita nyo, medyo luma na tong video na to dahil ito ay matagal na itong nakita ko. Ngayon ko lang ito mga ka-TH na review dahil sa isang cellphone ko to naka-save. So yan, kung nakikita nyo ang bakal na yan mga ka-TH, yan ay maluluma na talaga na bakal. Maraming kalawang na ngayon pero napakakapal ang bakal na yan. Ayan mga ka-TH, no. Kung titingnan mo, walang butas ang tangke na yan. Talagang pwedeng gamitin ng mga tao para makasupply ng tubig dahil sa laki na yan, no. Maraming tubig ang mapasok diyan. So maraming tao ang masupply ng tubig na yan. So ayan mga ka-TH, yung pantheon na nasa gilid. Yan ay nasa 3 feet yung lapad niya at saka yung taas niya ay sobrang mga 7 footers yata yung tao kapag papasok dyan, napakataas. So yan dyan banda ang lupa dyan ay makapal, wala ka talagang makikitang pantheon dyan sa gilid niyan noon. Pero dahil sa bagyo nagka-landslide, so yan nasira na yung pundasyon ng lupa.
At saka yan ang lumabas mga katits. Yan o, humiwalay siya. Nagtaka ako, ba't siya dinikit dyan? Ba't siya nakadikit dyan? Ang pantyo na yan. So ibig sabihin mga katits, talagang merong itong laman, ano, sinusuplayan ito ng tubig, pero nung sinilip ko na ito, wala akong nakitang laman mga katits. So ang kapal niyan mga katits, ayan, yung simento na yan ay nasa mga 9 inches yung kapal ng buhos na yan. Tsaka ang buhos na yan mga katits ay puro bato, konti lang yung buhangin na hinalo. So yan ay mga bato sa sapa ang ginamit nila mga katits. So ayun yan mga katits, no. Sa mga baguhan diyan, ayan o, tagusan na yan dun sa likod. So mayroon pa akong pinagtaka dyan mga katits, dahil sa likod niyan merong kahoy na itim na kahoy na napakatigas, napakaluma na kahoy na yan. Ba't pinasok sa loob ng isang pantyo na maliit na yan? Yung maliit na pantyo na yan, bakit pinasok yung kahoy sa loob? Ano ang purpose nun? Bakit pinasok sa loob yung kahoy? So yung mga katits, sa mga baguhan na mga treasure hunter na walang mga gamit, na gustong mag-explore, ay ang maganda yung puntahan ay yung mga sapa talaga. Dahil sa mga sapa meron talagang mga karaniwan dyan nilalagay ng mga Hapon, no? Lalo na pag madalian na, dyan nila nilalagay. So lalo na kapag mga letter Y yung makikita mo sa sapa, yan, positibo yan. Marami nang nakakuha na sa sapa na merong mga letter Y na sapa. Marami nang nakakuha niyan mga katits. So ito, ayan, umikot ako sa likod. Ayan, marami yung damo dyan. Dahil hindi talaga siya hindi talaga ang area na yan ay hindi basta-basta mapasok. Kasi noon, yung tangki lang talaga makikita mo dyan. Yan lang talaga, pero hindi mo makikita yung sinasabi ko sa inyo na pantyo na nakikita ko. So ayan, dito ako sa kabila dumaan, kasi dito yung lupa, nawala din ang lupa dito, malaki yung nakuha, nagka-landslide kasi. So dito ako umikot. Ayan o, kung nakikita niyan, napakalaki yung lupa na nawala mga katits. So, pasensya na kayo sa video na to dahil medyo blurred siya kasi hindi maganda yung cellphone pa natin noon. Ni-review ko lang ito mga katits para ipakita sa inyo na sa letter Y na sapa meron palang pantyon, pero hindi ko alam kung nakuna na ba ito. Baka hindi lang ako ang unang nakakita nito mga katits. So ayan, nandito na ako sa likod. Ayan yung kahoy na sinasabi ko mga katits. Yan ay malaki, parang katawan ng tao. Ayan, may butas, itim na kahoy na napakatigas at mataas siya. Bakit pinasok dyan sa loob ng pantyo na maliit na pantyo na yan? Anong purpose niyan mga katits? Kasi kapag tangke ng tubig yan, bakit ganyan, di ba? At saka sa liit naman, hindi talaga siya nagsusupply ng tubig kasi maliit lang, parang kabaong lang yung laki niya. So sa nasa 3 feet yung lapad at saka yung haba nasa mga 7 feet. So para talaga siyang kabaong. So ito, madala naman akong flashlight dyan. So ating iilawan yan mga katits para makita nyo kung ano yung sa loob. At mayroon pang mga kahoy. At yung mga kahoy na ginamit mga katits, hindi pa talaga siya na yung nalalanta. Matitigas na mga kahoy yung ginamit, kasi kung basta-basta lang yan na kahoy, kung tayo ang nagtatrabaho niyan, wala na, lanta na yan. Ayan o. So dito sa likod, pwedeng mapasok ng bata yung pero ako hindi ako makapasok mga katits kasi medyo malaki ako. So ayan o, walang laman. Nagtaka ko bakit walang laman So kung ito ay may laman, sa kamay na kauna, napakaswerte kasi sa hawag ng loob niyan, sigurado marami-rami ang laman yan mga katits. Pero kung ito ay walang laman, anong ibig sabihin nito? Ayan o, kung nakikita nyo yung mga bakal na nasa itaas na yan, yan ay mga round na bakal mga katits. Yung mga bakal nung unang panahon, wala pang groove. Kinuha nga namin ng mga bakal niyan Wala kaming actual na video sa pagbasag niyan kasi midadalian namin ang pagbasag niyan. Ayan may dalawang bakal na nakatayo sa gitna mga katits. Kung nakikita nyo naman round talaga. Malayo yan pero malaki yung bakal. Kapag
Nung nakuha na namin yan, talagang sing laki ng mga ano namin, yung kumagko mo sa kamay mo, ganyan kalalaki ang bakal na yan. Saka wala silang ginamit na mga pantali. Ano lang, talagang ewan ko kung paano ginawa niyan mga katiits. Kasi nung binasag na namin to, wala, nakuha namin yung mga bakal. Mga bakal lang yung kinuha namin kasi wala namang laman. Iwan ko kung baka under ang ano nito. Kasi wala pa kaming gamit noon eh. Ayan o, yung sa itaas niyan ay nasa mga 4 inches lang yan. Pero yung ito, 9 inches ang kapal ng ano nito. Kanyang buhos sa gilid. So walang hose mga katits. Ito na hose yung nandun sa likod ito. Pero lumagpas siya dito. Wala talagang hose ito. Walang hose ito. Walang tubig ito. Hindi kinukunan ng tubig to kasi walang butas. At wala talaga. Ayan o, tinabunan ng lupa eh. Ngayon lang ako nakakita ng tangke na tatabunan ng lupa. Ayan o. Ayan. Tinatabunan ng lupa. Ayan. Ayan o. Ayan. Lupa yan. Itong kahoy na to. Talagang napaka ano na to. Luma ng kahoy na to. Tagal na to. Kasi nasa ilalim. Ayan o. Nasa ilalim ng anong kahoy, hindi to. Nasa ilalim ng pantyo na to. Ayan o. Bakit kaya ganyan mga katits? Ayan o. Kung tubig yan, bakit may kahoy sa ilalim nito? Ayan o, pinapasok. Talagang na ano yung kahoy sa ilalim. Nasa ilalim. Saka ang gamit na buhos dito mga katits, ayan o, malalaking mga bato. Ayan o. So mga katits, di ko pa to dinidetect kasi hindi ako nagdala ng gamit ko. Baka bukas mga katits, dalhan ko to ng gamit para ma-detect ko ito. Kasi baka positibo ito yung flooring niya. Yan o, may bakal kasi o. Yung bakal na yan, na pinatayo na mga bakal na yan o. Yan, bakal yan eh. Dalawang bakal, ayan o. Dalawa. Bakal yan. Bakal, saka yung isa, yun o, bakal din. Nasa dulo. So dalawang bakal mga katits yan. Bakit pinatayuan ng bakal yan? Yan. So yun lang mga katits, ano? Ginawa ko tong video na to para ano magkaroon din ng ideya yung ibang mga katits natin, ano. Napakaganda yung pagkagawa eh. Ano kaya ginagamit nito? Nandito pa yung mga kahoy na to, hindi pa na anong kayang kahoy ito ang ginagamit nito. Sobrang napaka haba ng panahon, hindi pa na tawag doon, nalalanta, ano ba. So yun lang mga katits, ano. Sana magustuhan nyo ang video na to. So God bless sa ating lahat.